Sa dagdag pang mga balita, tuloy-tuloy po ang operasyon ng Philippine National Police laban sa mga nagtitinda at gumagamit ng mga illegal na paputok. Target din po ng operasyon ang mga pulis na sangkot sa indiscriminate firing. Narito po ang aking report. Ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon, patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga nasusugatan o nasasaktan dahil sa paggamit ng illegal na paputok. Batay sa datos ng Philippine National Police, umakyat na sa halos 50 individual ang naitalang firecrackers-related injury. Umabot naman sa mahigit 300 ang ikinasang operasyon ng PNP na nagresulta sa pagkaaresto ng mahigit 20. Ang pinaka number one culprit po natin dyan, yung 5-star, yung malaki na 5-star, na kung saan po ang naitala dyan na total cost po ay maabot sa 22,481 worth of money. Ang pinakamalaki po dyan ay nangyari sa Region 3 pa rin po ang number one. At ang sumunod po na culprit dyan na tinatanong niyo, Sir Jun, ay yung Piccolo, yung Pop-Up. Ito po yung top 3 nila. At yung ang number 2 po natin yung Piccolo. Tuloy din ang pinaigting na pagbabantay ng PNP kaugnay sa indiscriminate firing na karaniwan na ring tumataas tuwing papalapit ang bagong taon. Katunayan, 7 pulis na ang naaresto dahil sa indiscriminate firing. Kabilang dito, ang isang may ranggong police master sergeant na nakatalaga sa Surigao del Sur PPO. Arestado din ang isang police senior master sergeant na nakatalaga naman sa Iloilo PPO. Patrolman mula sa Maritime Group ng NCRPO at isang pulis mula sa Misamis Oriental. Ang datos ay mula December 16 hanggang 26. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi nila kukonsintihin ang kanilang mga kabaro lalo pat mahigpit ang panuntunan at pulisiya ng PNP kaugnay sa indiscriminate firing. Sa ngayon po, ongoing investigation sa pakit ito po ay nangyari kahapon. Ipapatupad po ni General Natates yung kung kanya pong sinabi na pinalabas po sa pamamagitan ng isang memorandum na sa loob ng 36 hours kapag po ay na hindi nabigyan ng solusyon yung pong indiscriminate firing na nangyari na may biktima, tatamaan po yung mga commander, sila po ay marirelieve po. Samantala, isa na ang naitalang patay matapos tamaan ng stray bullet. Ang insidente ay naitala madaling araw ng December 25. Nananatili namang at large ang suspect. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.